Praise God. Napakabuti ng Panginoon sa mga first-timer po na ngayon lang naka-attend sa Holy Trinity Bible Church. You are very much welcome for those who are first time. At nananampalataya ako na hindi ito aksidente. Merong purpose si Lord sa iyong buhay. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, may plano ang Diyos. May purpose si Lord sa iyong buhay. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay nais niyang tulungan. Sabi niya sa John chapter 10, verse 10. Sabi po dun sa English, sabi po ng salita ng Diyos, the thief. Okay, tingnan po natin muna. Sa John chapter 10, verse 10, sabi po dyan, the thief, o si Satan, does not come except to steal and to kill and destroy. Yan po ang trabaho ng dyablo sa isang tao. To steal, to kill, and to destroy. Pero si Lord Jesus Christ, sabi niya, I have come that they may have a life, and that they may have it more abundantly. Ibig sabihin, ang Panginoon gusto niya ang buhay natin ay abundant life. Buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Buhay na mayroong kang kalayaan. Walang sumisiil sa'yo, walang sumisira ng iyong damdamin. Walang kahirapan na nararamdaman ka sa iyong puso. Walang struggle, walang difficulties na pinaglalabanan mo sa iyong puso. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Sabi niya, I have come that they may have life and that they have it more abundantly. Yun ang purpose ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao at pinatunayan talaga niya ni Lord Jesus Christ. Marami mga taong depressed, oppressed, bound by the devil, na nung na-encounter nila si Lord Jesus Christ, nakala sila ng freedom. At sa umagang ito, ay naniniwala ko na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, kung saan man may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, sabi niya, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Sabi sa Englishin po natin niya, sabi diyan, for where 2 or 3 gathered together in my name, sabi niya, I am there in the midst of them. Kaya, naramdaman niyo ba yung presence si Lord kanina? Yes. Alam mo, ang amazing sa Diyos, hindi yung panagtitipon yung mga taong perfect, saka lang siya darating doon. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi na, for where 2 or 3 perfect people gathered together in my name, I am there in the midst of them. Hindi niya sinabing ganon. Basta sabi niya, pag kayo nagtipon ng dahil sa aking pangalan, ang promise ng Diyos, I am there in the midst of them. Amen po, kaya palakpakan natin ang presensya ng Panginoon. At sa umagang ito, ang mensahe sa atin ng Panginoon ay getting free from addiction. Alam niyo po, tayong lahat, included me, tayong lahat ay meron tayong kani-kanyang mga habits. Yung lagi mong ginagawa, paulit-ulit mong ginagawa. But, some habits, some of our habits are destructive. Meron kang nagawang destructive na nakakasira sa iyong pagkatao, sa iyong buhay, sa iyong katawan. Destructive habits are behaviors or actions that have harmful effects on individual, physical, mental, emotional, or social well-being. These habits lead to negative consequences. Yung habits natin na destructive sa ating katawan, walang ibang unang maapektuhan niya, kundi ikaw mismo. Sabihin niyo nga po yun, ako mismo. Yung destructive habits ko, ay ako mismo ang unang affected nito. Amen po? Kaya, nais ng Panginoon na tayo makalaya doon sa ating addiction, sa destructive habits. Kaya, nais ng Panginoon na sa umagang ito, tingnan natin paano ba tayo lalaya doon. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Awit chapter 107, verse 17. Sabi po dyan, may mga nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Ibig sabihin yung pamumuhay na yan, lifestyle. Meron kang lifestyle na nakasisira sa iyong buhay. Meron kang destructive lifestyle, destructive behavior na nagagawa mo sa sarili mo and then, ikaw mismo ang kauna-unahang victim nito. Tuloy po natin. Basahin natin muli, may nagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway o hindi pagsunod sa gusto ng Diyos, sa plano ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ang dinanas nila ay kahirapan.
Ano mang pagkain na makita nila ay hindi na magustuhan. So ibig sabihin, nagdudulot ito sa iyo ng physical sickness. Nadadala ka sa ospital dahil sa iyong maling habits. Tama po? Alam mo na ang sobrang salt ay nagpapataas ng yung BP. Yung sobrang mga pagkain ng chichirya, nagdudulot sa atin ng kidney problem. Pag hindi natin ito tinigilan, tayo mismo ang naapektuhan nito, nadadala ka sa ospital. Tapos pagdating sa ospital, kahit anong dalhin sa yung pagkain o dumadalaw sa iyo, hindi mo makain, wala kang gana. Ang nakikinabang, yung bantay. Di ba? Yung nagbabantay sa ospital, paglabas sa ospital, yun ang mataba. Sila yung nakikinabang, and then, yung mga dumadalaw sa iyo na wala naman dala, kinakain pa yung mga nirigalo sa iyo doon. Di ba? But, ito talaga totoo. Anong pagkain na makita nila, hindi na magustuhan. Ano pat sa anyo, hindi na magluluwat yung buhay. Malapit na siyang mamatay. Dead end na ng kanyang buhay. Why? Because of kanyang destructive habits na nagagawa. At ang Diyos ay ayaw niya ng ganun tayo. Sabi niya kanina, ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasi siyang buhay. Kaya si Lord, yung kanyang salita, patuloy niyang pinapahayag sa atin. Sa verse 20, sabi po diyan, 19, sa ganoong lagay, sila'y tumawag sa Panginoong Diyos. So, may mga pagkakataon na yung sitwasyon na yon, maglilid sa iyo na mag-humble down ka sa harapan ng Diyos. Amen po. Salamat na lang ang Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Siya ang Diyos na nagbibigay ng second chance sa iyong buhay, third chance, another chances na binibigay ng Panginoon. But, of course, meron yung limit. Pag hindi ka pa rin tumigil, yun ang magpapahamak sa iyo. Pwede kang bawian ng buhay doon. Amen po. Sa verse 19, sa ganoong lagay, sila'y tumawag sa Panginoon Diyos, tinulungan sila sa kahirapan at sila'y tinubos. Now, sa verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, yung Word of God. Kaya kung ikay nandito ngayon, hindi aksidente yan. Saktong-sakto ang dating mo sa umagang ito. Sabay, meron siyang salita na ibibigay sa iyo. Sabi niya, sa salita na lamang na kanyang pahatid, sila'y gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Yung meron ka pang pahamakan na nag-aabang sa iyo dahil sa iyong destructive habits, may spur ka doon. Why? Kapag ikaw ay magkaroon ng humble heart, napakinggan mo mabuti ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Now, almost everyone has addiction. Tayong lahat. Ako meron. Ikaw meron. Huwag natin yung i-deny. Kailangan i-admit natin. Now, what is addiction? Ang addiction is a strong inclination to do. Meron kang matinding, masidihing hilig na gusto mo siyang ginagawa. May mga pagkakataon ayaw ng isip mo, pero nagagawa mo. Strong inclination. Hindi mo kaya ng yung willpower. Amen po? Kailan ka pa nagsimulang nangako mag-diet? Pero pagdating na lang ng merong handaan, dinala ka sa birthday, merong party, di ba? Ang iniisip mo, bukas na lang. Bukas na lang ako magda-diet. Cheat day mo na, cheat day. Kinaumagahan, Pasko, o another cheat day na naman. Tapos niyakad ka ng mga classmate mo, tayo naman mag-reunion naman tayo, Pasko naman. O di another cheat day uli. Amen po? Kaya, tingnan niyo po, addiction is a strong inclination to do or use. Gamitin mo. Or indulge in something repeatedly, paulit-ulit natin ginagawa. Kailan mo nasasabing addict ang isang tao? Kailan mo nasasabi ang isang tao ay mayroong addiction? Kapag hindi niya mapakali, kapag hindi niya ito nagagawa. Kapag hindi ka na mapakali sa isang bagay hanggat hindi mo ginagawa, ikaw ay addict. Kapag mainit na ang ulo mo, kapag hindi mo siya nagagawa, ikaw ay addict. Ako ay addict. Amen po? Now, two types of addiction. Ang number one ay substance addiction. So ano ba yung substance addiction? Drugs. Addiction. Alcohol. Okay? Food. Pagkain. Kahit bawal sa'yo, kain pa din. Mataas na ang sugar, blood sugar, ice cream pa din, leche plan pa din, fruit salad pa din, cake pa din, soft drinks pa more. Ayun. Substance addiction. Cigarettes. Meron akong pinsan
Sabi niya sa akin, Toy, wag mo nang subukan ng sigarilyo. Kasi mukhang siga, di ba? Pag yoyosi ka, yung gagayahin mo si Binoy. Ganyan si Binoy eh. Di ba? Ganun ang hawak. Yung iba, ganyan eh. Medyo sexy ang dating eh, di ba? Medyo sosyal. Ganyan. Pero yung iba ganito, mukhang bad boy. Sabi ko, parang gusto ko yata nung ganun, mukhang siga. Sabi ng uncle, yung pinsan ko, wag mo na subukan. Bakit? Mainit ang ulo ko pag hindi ako nakasigarilyo. Akala mo sa simula lang yun, ganun lang yun, mukhang cool, mukhang okay ka. Diba? Pero pag nagsimula ka sa patikim-tikim, mamalaya mo, adik ka na doon. Amen po. No, ang pangalawa is behavioral addiction. Behavioral, ugali. Unang-una halimbawa, pag may problem ka sa iyong behavior, nagkakaroon ka ng papalit-palit na relationship. Ibig sabihin ng behavioral addiction, yung meron kang sense of emptiness na gusto imong punuin ng ibang tao sa'yo. Kaya kagabi doon sa aming couples, merong yung aming nag-lead sa amin, nag-share sa amin, si Sir Tony at si Ma'am Kay. Sabi niya, merong misconception ang mga lalaki at babae tungkol sa pag-aasawa. Bakit sila mag-aasawa? Ay iniisip nila, yung taong yon, yun na magpupulfill ng kanyang emptiness. Sabi niya, you complete me. Di ba? Napakaswerte sila. You complete me. Maraming mga tao, meron sila misconception about marriage na inisip nila kaya sila mag-aasawa because siya ang magkukumpleto sa akin. Halimbawa, gusto niya ay security. Gusto niya na secure ang kanyang future. Kaya mag-aasawa siya ng security guard. Hindi po. Kaya mag-aasawa siya ng mayaman. Kasi gusto niya secure ang future niya, di ba? Kalimitan ng babae, ganun eh. Gusto niya secure na kanyang future, hindi siya mangangamba sa kanyang kinabukasan. Kaya maghahanap siya ng tao na ikala niya yun ang magpupulfill ng kanyang security ay namatay. Saan lang yung security? Di ba? Eh pagkatapos yung tao na yun, akala mong magbabantay sa'yo, babaero pala o lalakero pala. Nasaan lang yung security? Tama. Na iniisip mo na siya magpupuno ng pangangailangan mo, ay bigla nagkasakit, na-stroke, hindi na makakapagtrabaho. E di guho ang iyong pangarap, guho ang iyong sense of fulfillment sa tao because of misconception. Nang akala mo, magpupuno ng tao sa'yo, ng pangangailangan mo, ay kapwa mo tao. Diba? Kaya marami nagpapalit-palit ng relationship eh. Kaya siya nakakarami because hinahanap niya ang kanyang completeness sa kapwa niya tao na kulang din naman. Amen po. Kaya mahalaga maging buhay sa ating lahat. Sabi sa Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Sabi sa English, tingnan natin. Colossians 2. For in Him, kay Lord Jesus Christ, si Jesus, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Na kay Lord Jesus Christ, lahat ng fullness, ang kapuuan ng pagiging Diyos, kanyang kapangyarihan, kung sino siya at anong kaya niyang gawin. And then sa verse 10, sabi sa verse 10, and you are complete in Him. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, actually, you are already complete. Kompleto ka ba? Lahat ng pangangailangan mo na kay Jesus Christ. Future mo, secured sa Kanya. Tama? Pangangailangan mo, ano sabi ng Panginoon? My God shall supply all my needs. Pag sinabing all your needs, emotional, physical, future mo, pangangailangan mo, financial, material, kay Lord yun. Kay Lord Jesus, hindi sa tao. Kaya maraming tao ang nagigiba ang buhay dahil because of addiction sa relationship, because naghahanap sila ng sense of fulfillment, samantalang pag kay Lord Jesus Christ, you are already complete. Why? Merong 7,000 promises ang Diyos na napasok lahat sa iyong pangangailangan. Amen. Ayan po ba tayo? Kaya mahalaga pag nag-asawa ka, siguraduhin mo muna yung asawa mo ay na kay Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi, patuloy siya magde-demand sa iyo. Patuloy kanyang huhugutan. Patuloy kanyang gusto niya ikaw ang mag-fulfill ng pangangailangan ko. Madidrain ka din. Kaya nag-aaway, naghihiwalay, and papalit-palit because of that emotional or behavioral addiction. Amen po?
nagising niya. Kaya, sabi niya, in Christ, you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Lahat ng pangangailangan natin kay Lord Jesus. Kaya maganda una-una, maging buhay muna sa iyo that you are complete in Jesus Christ. Yung mga promises ng Panginoon, i-research mo at kanyahin mo. I-meditate mo. Panghawakan mo. At ikaw ay makukumpleto. Amen? Nandiyan po ba tayo? Now, ano pa? Sex. Sex is addiction. Shopping. Shopping ngayon, napakadali mag-shopping. Kahit na nagsi-CR ka, pwede ka mag-shopping eh. Yung isang kasama namin sa couple, sabi niya, Tatay Sam, tumae lang ako paglabas ko ng CR Nagastusan ako ng 2,000 piso. Basta, dala-dala niya cellphone niya doon sa CR, nagsha-shopping doon habang siya umuuo. Paglabas niya, nagtitipid pa naman sila, inaayos nila ang budget, pero paglabas niya, may naka-place order kagad siya ng 2,000 pesos. Addiction, shopping, work, trabaho, social media, yan yung tinalakay natin kahapon. Video games, maraming nasasayang ang buhay tungkol sa video games. Sabi nga ni Pastor Jay, gumagastos ka ng tunay na pera para makamtan mo yung virtual success na hindi tangible. Tama? Who cares kung ikaw ay nananalo sa video games? Who cares? Pero nasayang doon oras mo. Your valuable time ang nasayang doon. Amen po? Ano pa? Sugal. Alam niyo, may napanood ako isang araw Because of sa sugal, nabaon siya sa utang. Naging wanted siya. Nakaranas siya na siya isako sa parking lot at pagkatapos ibaba siya doon sa isang lugar, nilagay siya sa sako. Nakapagbenta siya ng 13 cars ng 13 companies na kanyang pinagtrabahuhan because of addiction sa sugal. Imagine mo yon, papasok ka sa isang kumpanya, tapos bibigyan ka ng company car, pero dahil sa addict ka sa sugal, ibebenta mo yung company car, isasangla mo yung company car, nakalabing 3 ganun siya. Talagang hahantingin siya ng tao. Pagkatapos, manganganak yung kanyang misis, panganay, delivery na lang dadali na lang sa ospital. Dahil sa sugal, iniiwan niya yung asawa niyang babae doon. Ito mabigat. Pag uwi niya, talo yung pambayad sa ospital, sa panganganak ng misis niya, at pagkatapos yung kotse nila, napabenta din. Destructive, di ba? Imagine, nasisira yung pagkatao natin. Amen po, pinabayaan niya tapos akala niya, isang bis lang mangyayari yun. Nung pangalawang anak nila, gano'n naman ang ginawa niya. Tinanong siya, magkano talaga natalo mo sa sugal? Siguro po mga 50 million. Wow, 50 million. Grabe, wasted na buhay. Now, ano yung causes of addiction? Meron pa pala, addiction. Number 3 po dyan, mental. Una, substance addiction, then behavioral addiction, and then mental addiction. Ano po yung mental addiction? Worrying. Nakaka-addict yung pag-waalala. Di ba? Ano pa? Negative thoughts. Addictive ang negative thoughts. Ito pa isa. Lustful thoughts. It's very addictive. Babae man o lalaki. Sa mga lalaki lang yan. Hindi. May nakatabi ako dun sa CR sa labas ng CR ng mall May mga 3 babae doon. Napaupo ako kasi iniintay ko yung misis ko kasi nag-CR siya. Nagpopo yung 3, tutok na tutok sila. Akala ko kung ano. Tapos pagtingin ko, pornography. Pinapanood ng 3 babae. So pare-pareho lang tayo, okay? Walang pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Tayong lahat yun. Amen po? So mental addiction, worrying, negative thoughts, and lustful thoughts. Now, ano ba yung causes of addiction? Na mahalaga matutunan. Una, enticed by other people. Wala namang ipinanganak na bata, paglabas niya, shabu, shabu. Meron bang gano'n? Baby pa lang, shabu, shabu. Wala namang sinabi, Yossi, red horse, red horse. Wala namang baby na pinanganak, addict sa gano'n But, naintay siya ng ibang tao. Amen po? Kasi ang hinahanap niya, sense of belonging. Emotional problem din yun Kasi ang galing ng grupo nila, mga social sila, mayayaman sila. Kailangan maging in ako sa kanila. Sense of belonging. Ang nangyayari po, kung ano yung vision nila, tinatry niyang i-take. Tama? Tingin mo, cool. Cool pala yung ganito, cool pala yung ganyan.
Then, tinatry mo yon because of sense of belonging. Gusto mong ikaw ay maging in. Gusto mong ikaw ay kilala din ng lahat. Kasama ka ng mga sikat. And then, nadadala ka din sa kanilang addiction. Amen po? Now, pangalawa is escape from reality. Nagiging problema natin to, yung realidad ng buhay. Pag nagka-problema tayo sa ating buhay, tinatakasan natin yung realidad ng buhay, ginagamit natin ni drugs. Gusto mong takasan yung reality ng buhay mo. Instead na harapin mo yung problema, inaalayo mo yung sarili mo sa panonood ng movies, ng alcohol, ng games, hanggang sa maging addict ka na. Amen po. Susunod ay seeking ecstasy. Pag sinabing ecstasy, short moment of happiness. Pag naidaos mo, feeling mo okay ka. But after that, eto na. Mas malaking problema ang iyong kinakaharap. Amen po. Now, ang isa pa ay result of painful experience. May mga bata na nagiging addict because of rejection of their family, sa kanilang pamilya. Binabout mo lagi ng nanay. Napakapangit mo. Wala kang mararating. So para i-prove na mali yung kanyang parents, marami tuloy kabataan na nauuwi sa addiction because of the rejection of the parents. Amen po? Namumulestya. Pagkatapos, nag-o-open yung anak, Nay, ako po ay minulestya na ganito. Ano ka ba naman? Hindi magagawa yun sa'yo. Nire-reject. Tapos pinapalo pa. Ikaw talaga, sira ulo ka. Nag-hallucinate ka na naman. You are crazy. So, kaya may mga tao na, kabataan na, ang escape nila ay addiction. Ang escape nila, tropa. Amen po? Ano ulo yung mga causes of addiction? Enticed by other people, escape from reality of life, then seeking ecstasy, and then result of painful experience. Now, ito yung epekto ng addiction. Number one, broken life. Napakalungkot. Nawawasak ang buhay. Magiging successful sana na doktor, successful sana na engineer, successful sana na seaman, but na-introducean siya ng drugs ng kanyang tropa, nauwi siya sa pagbagsak. Nauwi siya sa institution, hospital, simenteryo. Tatlo lang yan. Tatlo lang ang kinapupuntahan ng mga may addiction. Una, institution. Pag sabi institution, dadaling ka doon sa rehabilitation center. Then pangalawa, hospital. And then pangatlo, everlasting rest. Yan. Doon sa sapa. Broken life. Magiging successful sana ng engineer. Successful sana, meron siyang potential sana siya. But because of addiction, nasira ang kanyang buhay. Amen po. Kaya mga magulang, maging mapagbantay kayo sa ginagawa niyo sa inyong mga anak. Sa Sabado, attend kayo ng couples, meron pa papanoorin video tungkol sa istorya ng isang tao na neglected ng parents niya, nauwi siya sa addiction. Nakakalungkot. Amen po. Now, ano pa? Broken body. Sisira mo ang katawan mo. Broken mind. Nasisira ng bait. Katino-tino, nung introduce ng drugs, sumisigaw na lang sa kalsada, nagsasalita mag-isa. May nakita na akong ganyan. Seaman, very promising ang buhay niya. Seaman, maganda ang sweldo niya sa barko. Isang baba niya, biglang mayroong tropa siya na introduce ng drugs. Ngayon pag nakita mo siya, nagsasalita mag-isa, hindi na naliligo. Nasira na yung kanyang pagkaisip because of addiction. Amen po. And then, susunod, broken relationship. Nagugulo ang relationship. Yung nagugulo, yung maayos na pamilya. Nagsimula sa maayos na pamilya, but napasukan ng addiction, eto na, nagsisimula ng mawasak ang kanyang pamilya. Amen po. Kaya nais ng Diyos na tayo po ay makalaya sa bihag ng addiction. Na nagdudulot ng kapahamakan sa napaka-valuable mong buhay. Alam mo ba, ang buhay mo ay napaka-valuable sa Diyos? Why? Because Jesus died for you. Namatay siya para sa iyo. Ganun kakahalaga. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang background mo, ano man pagkakasalang nagawa mo nung nakaraan, it doesn't matter. Hanggat buhay ka, nais ng Panginoon na tulungan tayong lahat. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Now, ang question na how to deal with addictions. Alam nyo, ang tanging solusyon talaga, isa lang ang solusyon dyan. We cannot, on our own willpower, we cannot make it. Hindi mo kayang gawin yon.
Ilang beses mo lang tinry. Ilang beses ko lang tinry. Hindi kaya ng willpower ko eh. Sabi po sa Romans chapter 7 verse 22 hanggang 25. Tingnan niyo kung tama ang Bible, ano po. Sabi ni Apostle Paul, okay, Tagalog, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa utusan ng Diyos. Sino sa inyo sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niya talagang maging maka-Diyos? Maging godly? Di ba? Yung iba sa inyo, hindi eh. Ayaw talaga eh. Okay, tuloy natin. Tuloy. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin ng bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Gustong-gusto mo maging maka-Diyos, but merong something na sa iyong kalooban na kumukontra doon at doon ka nahihirapan. Gusto mong makalaya, ayaw mo nitong nararamdaman mong adiksyon. Pinapagod ka nito, ginagastos lang ka nito, sinisira nitong buhay mo, nasasayang ang pag-aaral mo, nawawasak nito sarili mo, pati pamilya mo affected, but hirap na hirap ka. Tama? Yes. At pagkatapos mo magawa, meron kang guilt and condemnation sa iyong puso. Bakit ko ba nagagawa to? Bakit ko ba ginawa to? Pambayad ko to sa ospital eh. Naisugal ko, nawala tuloy. Pantuition to ng anak ko eh. Iniipon to ng nanay ko. Ang hirap ng buhay namin, iniipon niya yon, tapos ninakaw ko bago sinugal ko. Sa talo. Di ba? Sinisikap mong makalaya ka doon, pero hindi mo magawa. Subalit nararamdaman ko may ibang tuntunin ng bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa bahagi ng aking katawan. Naging alipin ako, naging slave ako ng sin na namamayani sa aking puso, sa aking katawan. Amen. Nandiyan po ba tayo? Now, verse 24. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Yes, totoo yun. Why? Papunta sa kapahamakan ng buhay mo. Pag lumala ang addiction mo, sabi ko sa inyo, 3 lang ang pupuntahan mo. Institution, ospital, simenteryo. And then yung buhay mo wasted. Na ang Diyos ay napakadami niyang gifts, talents, spiritual gifts na ibinigay sa ating lahat para magamit natin sa kanyang purpose. But because of this addiction, destructive behavior na nasa ating mga puso, nahirap tayo, hindi natin siya nagagawa. Kaya sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat, meron tayong solusyon. Sabi niya, ang Diyos, pamamagitan ni Jesus Christ. Salamat sa Kanya. Amen. Nung si Lord Jesus Christ, nung siya nakatawang tao, doon sa Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Sabi ni Lord Jesus Christ, sabi niya, Englishin natin yan. Sabi sa English, the Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Lord Jesus, because, ito yung purpose, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Pagalingin ka sa iyong sugat ng iyong puso. Rejection ng family mo, divorce, rejection ng classmate mo, ng mga kapatid mo, brokenhearted ka, gusto kang pagalingin ni Lord Jesus. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Ano man nakakagapo sa iyo, ano mang addiction, drugs, alcohol, sigarilyo, lust, masturbation, tutulungan ka ng Panginoon. Because He is God and He is powerful God. To proclaim liberty to the captive and recovery to the sight of the blind, to set at liberty those who were oppressed. Amen. At sa Acts chapter 10 verse 38, ito po yung ginawa ni Lord Jesus Christ. Sabi niya, God has anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all who are oppressed by the devil, for God was with Him. Ang solusyon natin ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Siya nandito pa kaninang umaga. Papunta ka pa lang, nandito na si Jesus. At gusto kanyang tulungan sapagkat mahal na mahal ka niya. Alam niya na hindi mo kayang gawin. Kaya ang kailangan mong gawin, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Tayong lahat ay tumungo. Let's bow our heads. Huwag mong intindihin ng katabi mo. And then,
Yung gustong lumaya sa addiction, taas mo yung kamay mo kahit hindi sobrang taas. Kaprasong taas lang. Sige, yung gustong makalaya sa addiction, pinahirapan ka nito, hindi ka ba nananawa? Hindi ka ba nananawa? Pero si Jesus, siya nandito. Gusto kanyang tulungan. Paghariin mo siya sa puso mo, Lord Jesus, sabihin niyo, Lord Jesus, Lord, I welcome you in my heart. Lord, help me sa aking destructive habits. Lord, ako po ang naapektuhan nito. Pag nagagawa ko ito, lagi ako merong guilt. Lagi ako merong condemnation. Ako po'y lumalayo sa iyo, Panginoon. Pag nagagawa ko ito, Lord Jesus, inaamin ko po, hindi ko ito kayang gawin. Pagtagumpayan sa sarili ko lang. Lord Jesus, please, help me. Deliver me. Touch me, oh God. Ilay hands niyo po ako sa umagang ito. Lord Jesus, I pray, oh God, touch your people, Panginoon. Lord, aminado kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Hindi namin kaya pagtagumpayan sa sarili namin lakas, Lord. Alam mo yan, Panginoon. Dinadalain ko po. Ipuin niyo po kami, oh God. Help us, oh God. Deliver us, Lord. Nais naming mamuhay for your glory. And I rebuke in the name of Jesus every spirit of addiction in Jesus' name. Any form of addiction in Jesus' name, I rebuke you in the name of Jesus. Lumayas ka sa mga minamahal ng Panginoon sa oras na ito. Sabihin niyo po, Lord Jesus, I accept you, Lord, as my Lord and Savior. Thank you for dying for me. Binayaran niyo po ang aking kasalanan, Panginoon, upang ako po makaranas ng tunay na kalayaan pamamagitan mo. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Whew. Naniniwala ako na si Lord kumilo sa buhay niyo. Amen po? Yan ang gusto ni Lord. Kalooban niya yan eh. Hindi niya kalooban na tayo ay addict. Hindi niya kalooban tayo mayroong destructive habits. Wala pa akong nakitang magulang na matino na sasabihin, anak ko, paglaki mo gusto ko maging addict ka. Meron bang ganun sa inyong matinong magulang? Di ba? Wala. Walang ganun. Mataas ang pangarap mo sa anak mo. Mataas ang pangarap mo sa mga pamilya mo. Si Lord din ganun din. Mataas ang pangarap niya. Laki ng tiwala ni Lord sa ating mga tao. Kaya, after that, na tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin, eto na, yung mga susunod nating gagawin. Napakadali na lang. Number 1, focus on something better. Yan na. Keep away from temptation. Keep away. If you don't want to get hurt or to get stung by the bees, you stay away from them. Tama naman, di ba? Kung ayaw mo makagat ka ng bubuyog, di lumayo ka doon sa kanyang pugad. Ayun po. Kailangan mong iwasan yung mga sitwasyon kung saan ikaw ay natutokso. Huwag mong ilalagay ang sarili mo sa isang mapang-akit na sitwasyon. Kung ang addiction mo ay drugs, drinking, lumayo ka. Tapos huwag kang mag-stack ng mga alak doon huwag mong gawin barang bahay mo. Ibig sabihin, nilalapit mo na naman ang sarili mo doon sa temptation na meron ka. Amen po? Kaya, focus on something better. Kung problema mo ay lust, don't go yung mga site na merong mga pornography. Marami naman pong mga magagandang nakalagay sa internet, sa YouTube, na mas papakinabangan natin. Marami naman. Preaching, sermons, ang dami yung mga how-tos, paano ka magluluto, paano ka magme-mekaniko. Yun, mas maganda yun. Mas makakatulong yun sa'yo. Makakatipid ka sa labor. Napakamahal ng labor ng sasakyan ngayon. Pero pag marunong ka gumawa, malaki matitipid mo. Tingnan mo kung paano mo bibigyan ng kalusugan ng katawan mo, yung mga right foods, right kinds of foods. Kasi po, pag hindi mo binantayan ng iyong pagkain, yan ang magdadala sa iyo sa matinding gastos. Nag-iipon ka ng iyong, ang tawag natin doon ay emergency fund. Iba nag-iipon emergency fund mo, ganyan, ganito. But yung lifestyle mo naman, ang kinakain mo naman ay yung mga bawal. Nag-iipon ka ng pang-emergency fund, pero yung lifestyle mo,
papunta doon sa pagkaubos ng iyong emergency fund. Tama? Kain ka ng kain ng matataba, ng maalat, matatamis, sobrang tatamis. Pag nagkasakit ka, yung emergency fund mo, mauubos yon. Sa panahon natin ngayon, na mahalang ospital sa Pilipinas, yung inipon mo ng 1 taon, 3 days, ubos sa ospital. Tama? So, refocus. Maghanap ka ng mas maayos na pagputuunan mo ng iyong pansin. Stay away from the things that cause your problems. Don't put yourself in situation where you know you're going to be tempted. Huwag mo na lalagay ang sarili mo doon. Okay po. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, don't give the devil a chance. Kasi yun ang gustong-gusto ng kaaway. Yung iyong weakness, yung iyong desire, yun lagi ang kanyang ini-stir up. Bakit ini-stir up ng dyablo ang iyong desire? Because alam niya na meron kang free will at capacity to do it. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Niregalohan niya tayo ng free will. Pwede niyong kainin ang lahat ng bunga sa halamanan ng Garden of Eden. Wag lang yung isa. So, ibig sabihin, meron kang free will. Tama? Binigyan niya ng Diyos yun sa'yo. But meron ka ding desire. Alam ng kaaway ng Diyos na pag na-stir up niya, na-arouse niya yung desire mo, meron kang free will at capacity, gawin mo yung bagay na yon. Yun ang ginagawa ng mga nag-a-advertise sa TV. Pagising mo sa umaga, wala kang planong maggumastos. Pagbukas mo ng TV, nakalagay doon, Jollibee. Diba? Bida ang saya. Parang ganda yata doon. Siya, yung wala kang planong gumastos sa pag-gastos ka tuloy. Pagpunta mo doon sa application, nakikita mo doon, ang sexy naman ito, ang ganda ng damit na ito. Oo, nung sinuot niya, letter Y ang katawan. Okay, place order. Bago nung ikaw ang nagsuot, letter B. Katawan mo, letter B. Bakit ganun? Hindi yata yung expectation versus reality. Ito is scam. Hindi siyang scam. Ikaw na-scam ka ng sarili mo. Because of your desire. Amen po, kaya wag mo pupuntahan. Amen po. Keep away. Don't put yourself in situation where you're going to be tempted. Sabi po diyan, don't give the devil a chance. And then, kung may mga kaibigan ka nagbabagsak sa'yo, talikuran mo sila. Amen po. Magpalit ka ng trabaho. Ako, meron akong trabaho ni-resignan ko kasi alam ko, pag nag-stay ako doon, mapapahamak ako. Masisira ang pamilya ko. Kaya kahit maganda yung trabaho ko, napaka-aluan. Sarili kong time, may sarili akong sasakyan, nagagamit. Kahit saan ako pumunta pwede. Mag-overtime ako, walang sinisita. Nag-resign ako. Kasi alam ko mapapahamak ako doon. Pag ako nagtagal-tagal pa, magigiba ako doon. So, iniwan ko yung trabaho ko. Malis ako. Amen po, lumipat ka ng lugar. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee sexual immorality. Sabi ng flee, lumayo ka. Alam niyo ba ikinabagsak? Ang ikinabagsak ni David at ni Solomon ay hindi si Bathsheba at saka si Delilah. Hindi kinabagsak nila. Tao, hindi. Kinabagsak nila, sarili nilang lust. Inside job. Sabi niyo nga po yung inside job. Yun ang mabigat sa ating tao, merong inside job. Sa iyong buturan na yung puso, meron doong nagwawasak ang sarili mo. Inside job. Kaya kailangan natin yung Holy Spirit ng Panginoon eh. Yun ang magre-repair. Yun ang magwawasak ng inside job na sumisira sa iyong buhay. Si Lord Jesus Christ. Ayan po. Kaya kinabagsak sino nagpabagsak kay Solomon? Delilah. No. Sino nagpabagsak kay David? Bathsheba. No. Hindi sila. Sarili nilang lust ang nagpabagsak sa kanilang dalawa. Amen. Ang magpapabagsak sa'yo, sarili mong lust. Kaya sabi sa Bible, flee from sexual immorality. Run from it. Avoid it. Do the smart thing. Ano yung smart thing? Stay away from situation that tempts you. Lumayo ka doon. Amen po.
Proverbs chapter 4, verse 23. Be careful how you think. Sabi sa Bible. Your life is shaped by your thoughts. Kung anong laging pumapasok sa isip mo, nagiging ganun ka. Kaya be careful. Mag-refocus ka. Be careful sa iyong pag-iisip. Do something better. The key to resisting temptation is not to resist it. You simply refocus your attention. Kasi kung saan mo pinofocus ang attention mo, yun ang nakakabihag sa'yo. Tama? Kaya kung alam mo na itong bagay nito, pag pinukusan mo ito ng attention mo, babagsak ka dito. Isa lang ang gagawin mo dyan. Refocus. Lipat ka. Kaya tingnan niyo po, sabi sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue and if there's anything praiseworthy, ano sabi? Meditate on it. Doon ka mag-focus. Hindi doon sa mga negative. Amen po. Patagalog. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, kung mayroon mang kagalingan at kung anumang nararapat, papurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, doon mo i-shift yung focus mo. Hindi sa mga bagay na ikaw ay alam mong malalaglag. Amen po. Kaya, fill your mind with positive things. Truth. Ano pa yon? God's Word. Tingnan niyo yung payo ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 6, verse 25. Sabi po ni Jesus, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. Inumin na kailangan ninyo upang mabuhay. Tungkol sa damit na kailangan ninyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at mga katawan kaysa pananamit? Sabi sa English, tingnan sa English. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on, isusot mo sa damit mo, at sa katawan mo. It is not life more than food, and the body more than clothing. Bakit ito sinabi ng Lord Jesus Christ? Why? Kasi tayo mga tao, dito tayo malimit mag-focus. Ano yung kakainin mo? Ay yung iinumin mo? Dadamitin mo? Tama? Kaya malimit tayo, dahil dito tayo nakafocus, kaya malimit tayo mag-worry at nagkakaroon tayo ng anxiety at ang patungo doon ay depression. Ang ugat ng depression at anxiety, pagpo-focus sa mga bagay na ito. Dadamitin mo. Worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what will be put on. Is not life more than food and body more than clothing? Tapos biglang isinip ni Lord Jesus Christ sa next verse. Sabi ni Jesus, Englishin natin, look at the birds. Sabi niya, on the air, for they neither sow nor reap nor gather in barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you more than valuable than they are? Anong ibig tinuturo sa atin ni Jesus Christ? Kasi tayo mga tao, mahilig tayo mag-focus sa negative, tayo nagkakaroon ng worry, anxiety, ang dulo nito, depression. Tinuro sa atin ni Jesus Christ, mag-shift ka ng focus, look at the birds. Yung mga ibon na yan, sabi ni Jesus, i-shift mo yung focus mo, hindi sa problema mo, kundi sa may kakayahang gumawa ng solusyon. Sabi niya, look at the birds, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father. Doon ka mag-focus sa source ng iyong pangangailangan. Ang iyong amang nasa langit. Yun ang solusyon sa anxiety at depression. Focus on God and what He can do and provide for you. Ayun po. Napakabuti nyo, di ba? Itinuturo sa atin mga simpleng bagay. Yun ang gagawin natin. Refocus your attention.
Bakit ka nga naman mag-aalala? Meron kang Diyos na ipoprovide ng pangangailangan mo. Sabi sa Philippians chapter 4, di ba? And my God shall supply all my needs. Sabi diyan, according to His riches, not according sa ekonomiya ng bansa. Tama gano'ng kabuti ni Lord? Pandemic, lockdown ng buong mundo, na-stop yung mga businesses, yung mga trabaho, because of lockdown. Ang tanong, namayat ka ba? Yung iba nga sa inyo, alam niyo na yung linya ko, di ba? Ano yun? Sauce na lang ang kulang. Siopaw na. Why? Because it's not the economy of America that makes the world go around. It is your Heavenly Father. Amen po. Hindi ekonomiya ng Pilipinas ang nagpapaikot ng mundo, kundi ang iyong Diyos Ama na nasa langit. At ang sabi niya, yung mga ibon, hindi niya pinababayaan. Ikaw pa kaya? Amen po. Nagigets po natin. Napakabuti ni Lord, di ba? Kaya, nire-direct tayo ng Lord Jesus Christ mula sa problema patungo sa solusyon. Isa sa paraan tayo po ay makalaya sa addiction, anxiety, depression, ay i-shift natin ang ating attention from self to Savior. Amen po. From the problem to the solution. Si Lord Jesus. Amen. Napakabuti ni Lord, no? Pwede na nga tayo magtapos dito Matutuo sila natin, kaya lang mayroon kayong outline. Okay. Number 2, restore broken relationship. Dahil po yung ating addiction, tandaan natin, nakaka-apekto rin niya sa ibang tao. Nasasaktan mo rin sila in a way. Bakit? Mapapabayaan mo sila. Yung pantuition niya, dahil addict ka, nagastos mo. Yung negosyo ng nanay mo, ninanakawan mo because of addiction. Tama po. Yes. Nasasaktan mo sila. Pero ang gusto ng Panginoon, matuto tayo na you cannot restore broken relationship if you keep blaming others. Maging responsible tayo sa ating mga nagawa. Sabi sa Proverbs 19 verse 3, some people ruin themselves by their own stupid action and then blame the Lord. Minsan masakit din ng si Lord nasisisi ng tao sa sarili niyang kapahamakan. Some people ruin themselves by their own stupid action and then blame the Lord. Pero hindi natin dapat gawin yun. Kailangan po maging responsible tayo sa ating mga action. Now, who are you blaming for your bad problems? Parents, husband, kundi naman dahil sa magulang ko, hindi ako nagkaganito, hindi dahil sa asawa ko Amen po. Kaya mahalaga, ang nais ng Panginoon, assume responsibility for your life. Huwag tayo mag-excuse. Aminin natin, be humble enough, be man enough, na aminin mo yung iyong nagawa ay hindi tama. Amen po. Kaya, minsan yung addiction natin, your addiction is not only hurting yourselves, but it also hurting somebody else. Maring ito ay anak mo, asawa mo. Amen. Nandiyan po ba tayo? Siya ang nasasaktan mo sa iyong mga nagagawa. Kaya, naluloko mo sila Nai-scam mo sila because of addiction. Minamanipulate. Pero po kami project sa school, Nay. Ano yung project nyo? iPhone po. Anong iPhone? Project iPhone. Pero po kaming, natawag natin doon, yung educational, yung gagala sila. Pero hindi naman talaga. Tapos lalakihan pa yung singil sa magulang niya. Ang contribution po namin ay tigpa 5,000. Ha? Saan ba kayo pupunta? Sa Kalubkob. Kalubkob 5,000 lang? 5,000? Kalubkob lang yan Di ba? Para kayo mag-Hong Kong Yan. Nagsisinungaling ka sa asawa mo tungkol sa sweldo mo. Asa yung nanay mo na meron pa siya mga gamit doon, yung pala box na lang. Naibenta mo na yung rice cooker, naibenta mo na yung kawali, naibenta mo na yung ganito. Because of addiction. Nasasaktan natin sila. Kaya, kailangan mong ayusin yung mga bagay na yun. Make a list.
Puntahan mo yung mga taong nasaktan mo and then humingi ka ng sorry sa kanila. Amen po. May kilala po ako na isang dating gasoline boy siya, tapos ninanakawan niya yung kanyang gasoline station na pinagtrabahuhan niya. And then nung siya nakakilala kay Lord, pumunta siya doon sa gasoline station. Humingi siya ng sorry, and then kung ano yung kaya niyang ibalik, kasi hindi niya na matandaan kung magkano yung nakupit niya. So, ginawa niya ng bayad. Si Pastor Arnold, kung natatandaan niyo, because of addiction sa drugs, meron siyang nadalang tao kabataan Tapos dahil sa naparaning na yon, uminom ng tubig na mainit. Sunog ito, na ospital. Na ospital. Nung nakakilala siya kay Lord, binalikan niya yung pamilya, humingi siya ng sorry, pinatanggap niya sa Panginoon yung tao na yon. Amen po. Totoo yon. Na yung ating nagagawa natin, affected po ang ibang tao. Nadadamay sila. Kaya, bagamat mahirap gawin, pero kailangan natin gawin yun para ma-restore yung ating relationship. Amen. Diyan po ba tayo? And then susunod, enlist a support group. Kaya ito mabilis na lang kasi meron na tayong first base, si Lord Jesus Christ, nasa inyo na. Tutulungan na kayo ng Panginoon. Yung Holy Spirit ng Panginoon, binigay sa ating lahat. Meron na siyang beachhead sa iyong puso. Magsisimula na siyang kumilos sa iyong buhay. Enlist a support group. Ibig sabihin, you need a support group. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Englishin natin. Therefore, let him who thinks he stands take heed, lest he fall. Sa Tagalog, kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, sa Bible, baka siya mabuwal. Sabihin, huwag ka magtitiwala sa sarili mo. Kailangan mo ng support group. At ang church po natin, marami tayong support group. Meron tayong couples fellowship, meron tayong men's fellowship, meron tayong women's fellowship, meron tayong young people, meron tayong ladies fellowship, meron din po tayong twins fellowship. Okay po, lahat ng ages, lahat ng estado ng buhay ng tao, ang church po ay meron tayo nun. Ang kailangan mo lang gawin mong available ang sarili mo kasi hindi mo kaya yon. Hindi mo kaya na mag-isa. Kailangan mo ng katuwang. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Sabi sa Bible. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and 10. Two are better than one. Totoo naman. Di ba? Because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. May angat siya ng kanyang kasama. But woe to him who is alone when he falls. Makakawa pag kayo mag-isa ka lang tapos nalaglag ka. Kaya mahirap po yung nawawala kayo sa church, nawawala kayo sa fellowship, kasi pag lumabas ka, ay aatakihin ka talaga ng kaaway ng Diyos. Parang yung lion, di ba? Yung lion, pag gusto niyang, karoon siya ng prey, anong gagawin ng leon? Yung grupo ng mga hayop, itataboy niya yung isa doon, hahanapin niya yung pinaka-weak, pinaka-bata, pinaka-mahina, pinaka-mabagal tumakbo. Pag na-separate niya na yung isa, doon niya na aatakihin yun. Kaya minsan, inuudyokan ka ng kaaway na, huwag ka na mag-church, matulog ka na lang. Sayang ang oras mo doon. Pag nagpipreach si Pastor Sam, matulog ka. Halala. Mamalay mo na, nanaginip ka na kung saan na nakakarating. Tapos paglabas mo, ano ba nangyari sa sermon? Dinamiss mo yung prayer. Pag ito, bilang yan, temptation, tukso, bang! Bagsak. Amen po. Si Lord ay magandang plano niya sa atin sa naik, sa church natin. Kasi si Lord mismo nangusap sa ating senior pastor Ang ating senior pastor po, Pastor Jesse Velasco, ay stable na sa Amerika. Meron na siyang trabaho doon, meron siyang job, meron na siyang sasakyan, may bahay na siya. Now, bakit sasabihin ng Diyos, I'm going to use you? And then specific, sabi ng Panginoon sa kanya, your ministry is not the US. Your ministry is in the Philippines. Why? Sabi ni Pastor, pagdating niya ng naik, ang daming churches, kabi-kabila. Ng naik, kada kanto, meron, pagliko mo, may dito. Bakit?
Why, Lord? Ibig sabihin, may purpose si Lord para sa church na ito. Alam mo kung bakit? Dito kasi dadalhin. Dito kanya dadalhin sa church na ito na kung saan meron tayong growth process na ginagawa. May tinatakbo yung ating church. Hindi nasasayang ang buhay mo. Kaya huwag ka magpapadala sa nag-uudyok ng kaaway sa iyo na lumayo ka dito. Kasi pag nailayo ka na niya, aatakihin ka na niya. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Kaya enlist sa support group. Okay po, you need godly support to break the cycle of addiction. Kailangan mo yung godly. Hindi pwedeng basta lang. Hindi nga kaya ng hindi kaya ng rehabilitation center. Hindi kaya. Yung iba, paglalabas dun, addict pa din Pero meron tayo mga patotoo po sa church natin, na nung nag-church sila, nag-i-smoking sila, addict sila sa sigarilyo, pero habang tumatagal, unti-unting nadideliver sila doon sa addiction ng drugs. Pastor Arnold is one of them. Brother Manor isa doon. Alam niyo ba kung gaano ka-addict si Brother Manor? Kilala niyo ba si Brother Manor? Yung nagdadrive ng sasakyan natin? Yung pinakamalakas na tao dito sa HCBC. Bakit? Kaya niyang bitbitin yung bundok Di ba? Pinakamalakas yun. Pero alam niyo ba kung gaano siya ka-addict si Brother Manor sa drugs? Nasa isang kanto yan, kanto ng street, may dala yan tubig, kalahating galon. Nakaupo siyang ganyan. Meron siyang kutsilyo. Ano ginagawa mo dyan? Shh, kami ingay. May sasaksakin ako. Ano yon? Anino ko. Ha? Gaano na yung kapraning? Na anino niya, hasaksakin niya. Kaya kung sasaksakin ka ng asawa mo babae, okay pa yan. Hindi. Joke lang yun, joke lang. Huwag gagawin niyang bad yun. Pero si Brother Manor, gano'n ka-addict yan. Anino niya, binabantay niya, sasaksakin. Masasaksak mo ba anino mo? Para masaksak mo anino mo, di sarili mo sasaksakin mo, ayun, anino, choke, di patay ka doon. Pero siya, nung na-encounter niya sa Lord Jesus Christ, pinalaya siya ng Panginoon. Alam niyo kung saan addict ngayon si Brother Manor? Addict siya sa pagtulong sa kapwa. Kahit madaling araw, dadaling kanya sa lahat ng ospital kung kailangan mo. Binago ni Lord ang buhay niya. Kung ginawa niya yun sa kay Pastor Arnold, ay kay Brother Manor, bakit niya hindi gagawin yun sa'yo? Ay mahal ka niya. Di ba? Gagawin niya sa'yo yun. Yeah, you need godly support to break the cycle of addiction. You need friends. Ulitin ko po, friends who will pray for you, care for you, encourage you, keep you on track. Sa couples namin, meron pong ganyan din Addict sa sigarilyo, pero nakalaya sa sigarilyo. Addict sa sugal, nakalaya sa sugal. Why? Meron siyang support group na nagpe-pray, nag-i-encourage, na tumutulong sa kanya. Na bubukasan mo ng yung laman ng kalooban mo. James chapter 5 verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Nagsisimula ang healing natin kapag ni-reveal mo yung nararamdaman. Revealing your feeling is the beginning of healing. Bakit? Kasi pag inopen mo yon, parang may siyang nililimas mo yung mga pangit sa sarili mo. Hindi mo siya ini-stack doon. Pag ini-stack mo kasi yan dyan, babaho yan. Pero pag nire-release mo siya, and then may nagpe-pray sa'yo, ay, effective po yun. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Kaya mag-attend kayo ng mga care groups natin. Care groups, support groups, fellowship groups. Importante po yun kasi kailangan mo yun. Amen po. Yun ang purpose ng ating church. Yun ang purpose ng ating fellowship group sa tayo magkatulungan. And then lastly, sino po yun? Extend my help to others. Pag ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, gusto ni Lord, magpagamit ka naman sa Kanya para sa ibang tao. Amen po. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He helps us in all our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles. Kung paano ikay tinulungan ng Panginoon na makalaya, ma-deliver ka, ang gusto ni Lord naman, gamitin ka.
Bakit po? Kasi ang daming taong may ganyang issues ng buhay. Lalo na po na sa naik, padagdag po ng padagdag ang mga tao. Padami ng padami. So, ang church po natin, nangangailangan ng maraming workers. At isa ka doon. Na after kang palayain ng Panginoon, gusto ni Lord, gamitin ka naman. Nais ng Diyos sa tulungan ka sa problemang ito at tulungan ka malampasan ito. Pagkatapos, bigyan ka niya ng ministry. Tatanggapin mo ba yon? Yes. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Kaya, Romans chapter 6, verse 12 to 13. Ito na po yon. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Huwag mo nang hayaan na maghari na naman yan sa iyo. Mag-refocus ka. Alisin mo yung focus mo sa mga bagay na yon. Huwag mong lapitan yung mga lugar na matutokso ka. Umiwas ka sa kanila. And then, umattend ka ng mga fellowship groups kung saan ka ma-develop. Mag-commit ka sa church. Meron tayong growth process na ginagawa. Ang HTBC po ay kargado tayo sa mga lessons, sa mga teachings, sa mga seminars. Hindi sayang ang buhay mo. Amen po. Meron siyang gagawin sa iyo. Kaya, do not let sin reign in your mortal body that you should obey its lust. Wag mo na. Susundin mo na naman yun. Okay po, verse 13. Ito yung verse 13. Do not present your members as instrument of unrighteousness to sin. Wag mo nang ihandog ang sarili mo. Do not present yourselves to sin. Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God. Iyahay mo ng buhay mo kay Lord. Lord, ngayon ako itinulungan mo na, pinalaya mo na ako. Ikaw na ngayon ang master ko. Hindi na tong addiction na to. Amen po? As being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Maging instrumento naman tayo ng Panginoon para sa matutuwid na gawain. Amen po? Nandiyan po ba tayo? Kaya, magpalit na tayo ng master. Si Lord Jesus na yung master natin. At nung ginawa niyo po kanina yan, naniniwala ako na si Lord Jesus, magsisimula na siya mangusap sa iyo. Sisimula ka ng i-lead ng Panginoon. At ang kailangan natin gawin, maging matalas tayo sa leading ni Lord sa atin. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Tayong lahat ay tumayo. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Na may the God of peace sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, amen, amen. Good morning po sa inyo lahat. God bless you.